Sarap. Cupcake. Sarap. Sarap ng cupcake, ano? Cupcake. Okay guys, so piniprepare ko na yung firewood namin kasi magtataglagas na. Pag nagtaglagas, mag-winter na yan after. So kailangan naka-ready ang aming firewood. So first time naming gagamitin yung fireplace. Yeah, we're so excited for it. Iba yung coziness na nagagawa ng wood stove compared mo sa yung modern heating ngayon na gas. Pagka firewood, medyo it's a lot of work pero mas matipid siya kasi mas mura yung firewood kaysa yung magbabayad ka sa PG&E ng gas. Oh guys, by the way, bumili ako ng chainsaw. Vevor yung tatak niya, made in China. So 62cc, 20-inch yung kanyang blade. Kailangan ko kasi ito, yung mga lugs doon, pang gatong. Kailangan mong putulin, tapos sisibakin mo siya. Pagkatapos itong summer, magpo-fall, tapos mag-winter na guys. Kahit fall, malamig dito guys. So kailangan naming mag-gather ng wood. Okay guys, bali dumaan ako sa Home Depot kahapon, bumili ako nitong splitting axe. Ang ang brand niya is Fiskars. Bali almost $70 siya, plus tax mga 74. May $4 na tax. Fiskars siya, galing Finland yata ito. Sinubukan ko na to kanina, ang galing, ang ganda. Kaso hindi pa ako masyadong marunong gumamit ng palakol, first time ko lang kasi itong ginamit. So, pero ito may lifetime warranty siya. So, mukhang quality. Ang ganda siyang ipangsibak, guys. So, ito ay Fiskars X27. Medyo popular tong axe na to. Tinignan ko pinanood ko sa YouTube. Gamit ito ng mga nag-homestead. So, kaya binili ko na rin. Meron akong maliit na hatchet. Binili ko sa Harbor Freight naman, mumurahin lang. Pero yung pang camping-camping lang yun. Pero dito kasi kailangan mo ng maraming klaseng or marami talaga, bunton-bunton talaga ng mga firewood. So kailangan mo ng magandang palakol. So 36 inches siya, mahaba. Tapos ang galing. Sakto yung bigat niya, 8 pounds ito. 6 pounds lang pala ito. Plano kong bumili ng mga 8 pounds na mall naman. Ito kasi pag medyo makukunat ng mga ng mga kahoy, mahirapan to siya.
Yung sinisibak ko nga ngayon, Douglas fir siya, medyo malambot lang siya na kahoy. Pero naka-stay na ng matagal yung kahoy diyan. Kumbaga parang hindi freshly cut. Kaya medyo nahirapan na ako din. Pero okay lang kasi bago nagsasanay pa lang naman kasi ako. Pinapractice ko pa yung tamang pagkakat ng wood pag-split. So sinubukan ko muna tong axe kasi kung mahirapan ako sa axe, at least mura lang ito. Compared kung bibili ako kaagad, mag-invest kaagad ako sa wood splitter na di makina ganyan. Or mga lang electric, mas mura-mura pero still mahal pa din. Tsaka sarap siyang exercise guys, pampalaki ng para ka na rin nag-gym dito kahit maka 1 oras ka lang o 30 minutes na nagsisibak, marami ka na rin masisibak. And at the same time, ma-exercise. So yun, ganda nito tapos may cover siya. Tatanggalin mo lang. So ganyan. So yun guys, ganda ng talim nyo. Ganyan siya. Follow through, take your time. You move like water and taste like. Isa ito guys sa mga cool features ng cabin na to. So since ito ay nasa bukid, kailangan nilang maging smart. Ang wood stove ay nasa loob ng cabin. May silong po itong bahay. So nilagyan na nila nitong yero para pag naghahakot ka ng firewood, so ihahagis mo lang dyan sa yero na yan. Papasok yan doon sa loob ng silong. So napunta na dito yung kahoy mo. So galing tayo doon sa likod. Pag nandito ka na sa baba or sa silong, pwede mong gawin, pwede mong ipatas dito, kabilaan, or dito. Yan, naglagay na nga ako dito ng firewood. Kung gagamitin mo na siya, yung firewood mo, ilalagay mo na siya dito guys. Parang secret cabinet na lagay ng firewood. I swear I love you, but I am afraid. Okay, by the way guys, ito yung ating wood stove. Ewan ko ilang cubic feet ito. Pero hindi pa namin nagagamit. So kailangan lagyan pa dito ng parang gasket niya. So yun pa yung kailangan kong i-purchase. Pero ang ganda nito, ang laki. Tapos antique talaga siya. Schrader Fireplace yung kanyang brand. Tapos guys, yung nilagay nating mga kahoy, kanina doon sa ilalim, yung sa silong ng cabin, dito na pupunta yon. So, bubuksan mo lang siya tapos hihilain mo etong lubid. So, hilain mo siya. Voila! Nandito na yung mga kahoy mo, di ba? So, ito na yung mga nilagay nating kahoy kanina. So, ito yung storage na laki niya. Parang nga siyang kabaong. It's a little bit of work pero maganda siyang exercise. Yung pagkakat ng wood bago sa makarating dito. Ganun talaga yung mga unang panahon. Talagang physical. Unlike ngayon sa mga modern house, syempre gas na, naka-pipe na yan sa bahay mo, turn on mo na lang yung heater mo, yung thermostat, wala ka nang iisipin. So ito, bago mo pa magamit, so for example, ito syempre, lalagay mo siya dito. So lilinisan pa namin to. Tingnan ko mga kasya. Ay, kasya siya oh. Oh, mga 12. Or 14 siguro, 14 inches. Pag-aaralan pa namin guys kung paano nito, mag-operate nito. So lilinisan pa namin to a little bit. Babrushin para magmukhang bago. Isang araw pagka nagka-time. Maganda siya guys. Halatang solid yung na to, fireplace na to. So yun guys, ang ganda nito. Super cool na feature. Tsaka solid talaga yung mga kahoy nito. Tapos hindi mo mapagkakamalang lagayan pala ng kahoy ito. Pwede mo ring gawing armory siguro to. Lagyan mo dyan mga mga armalite. Basuka. So yun guys.
Pag nakikita ko yung mga ganitong mga simple details ng bahay na to, sobrang na-amaze ako. Araw-araw, sa lahat ng mga natirahan naming bahay, dito kami na-amaze araw-araw, guys. May madidiscover ka na super ganda ng design. So, hindi man siya bago, hindi siya modern house, pero matindi rin pala yung design tsaka engineering architecture ng mga lumang bahay talaga. Tsaka yung mga materials nila, super nakaka-amaze. Mas solid niya, yeah. Compared ba sa mga natira natin, no? So ito guys, kailangan pa naming ayusin. For example, itong tiles, nababakbak na siya. Tapos yung kulay ng tiles ay medyo ano, pero pwede pang i-recycle to. Kung gusto mong medyo modern, palitan natin ng medyo maganda-gandang, yung mas malalaking tiles, maganda. Pero never pa ako nakapagkabit ng tiles eh. Let's see. Tapos ito gusto kong mapinturahan yung pipe na yun. Ito kasing pipe na yun eh, medyo siguro sa init natanggal na yung pintura niya. Kung ma-sprayhan niya ng black ulit na high temperature paint, maganda na siya ulit. So I'm so excited guys na makita at magamit itong fireplace. Pakita ko lang sa inyo pala, may isa pa kaming fireplace dito. Ito yung sa aming family room. So ito yung isa, no? Andito pa yung mga pintura. Wait. So yung fireplace na to, feeling ko mas bago eh. Mas bago sa tingnan. Pero mas maliit. Ito yung kailangan pa nating bilhin, mami. Oh. Ito yung pang-seal. Dito siya, ma'am. Halika. Ito yung pang-seal sa gilid ng ano. Para hindi umano yung usok? Yeah, para hindi umano yung usok tsaka yung heat niya. Naka-preserve? Naka-preserve, yeah. Okay. So, bibilhin ko pa to eh. Parang nagkano siga sila dito. Natanggal ba to? Hindi, no? Kailangan yatang linisan tong part na to. Dito yata yung may hangin eh. Para pumasok yung hangin. Isang araw. Tapos ito yung dampener. Close open damper. Ito ba, bago pa no? Pero mas maliit. Parang mga 6 inches lang to. Siguro yun. So for the meantime, dito na muna yung exercise machine. Yung pull-up bar ni Utoy. Pati itong treadmill niya. Nilagay niya nung una doon sa kwarto niya. Pero kasi sumikip. Tapos yung couch na isa, itong leather couch andito. Sarap tumambay dito guys. So ito yung family room. Tapos ang ganda ng view mo. Mga isda ni mami. Pre, love ko yan. Yo, grabing ano, pag-aalaga ni Mrs. Jan. Sobra. Pag may cabin ka, it's a lot of work. Lalong-lalo na pag bagong lipat tapos medyo luma na katulad nito. Pero unti-unti, ang sarap tingnan guys. Sarap sa pakiramdam na unti-unti mong nabubuhay yung dating ganda nitong ano. Siguro nung brand new pa to. Sobrang ganda. Parang ang ano siya eh, pang mayaman. Pang mayaman talaga yung mga ano nito. Tingnan nyo kahit itong mga, ito mami, pakita mo tong. Di ba ganito yung mga uso ng pang mayaman dati, di ba? Mga solid wood, oak. Tapos, yeah, tingnan nyo yung mga arts. May arts talaga. Makikita nyo yung mga design. Yeah, sa ceiling, matindi yung pagkagawa niyan. Yeah, hindi basta-basta yung construction dati. Quality talaga. Ibang-iba sa mga newly built home. Pero syempre, iba-iba. May modern din yung engineering ngayon. Kaya, okay din naman. So, depende na lang sa inyo. Pero kasi kung gusto nyo ng bahay na may kakaibang karakter, yeah, yung mga ganito, cabin or log home, mapifeel nyo yung difference sa mga modern house ngayon. So, nasa sa inyo na lang po yun. Pero kasi nakuha po namin to ng very good deal. And then, sa lifestyle na
mayroon kami at sa gusto namin, lalo na pag nag-retire kami, ito yung mas preferred namin. So, away from the crowd. Kasi yung, syempre, pag mga modern house, not unless magpa-customize kayo ng bahay, so usually ng mga nasa subdivision. Tapos yun, dikit-dikit, malilit yung lote, parang hindi ka makahinga, tabi-tabi. Katulad ng tinirahan namin, ang ganda, nasa 550 ang halaga nun, 550,000. Siguro ngayon, mahal na yun. Lalo na maganda yung location, tsaka maganda yung neighborhood. So, mas mahal na. Dito, half an acre, tapos may, ano pa dyan, jungle, na pwede kang takbo-takbuhan, mag-hike, maglakad-lakad sa trail. Tapos maraming mga wildlife. Yun yung, kung yun yung gusto mo. Pero kung matatakotin ka naman, nanonood ka ng mga serial killer sa mga suspense thriller sa US na mga movies, hindi to yung para sa'yo. Pero syempre, mag-iingat ka rin. Dapat naka-Reddit loaded lagi ang iyong mga lock and loaded. And then, syempre, yung due diligence din sa lahat ng bagay. Kahit naman sa, sa city, actually, mas nakakatakot kasi maraming tao, maraming mga kriminal doon. Anyway, guys, nasa sa inyo na lang po yun. Kayo na lang po yung mag-decide kung ano yung mas preferred nyo. Pero, we really love it here. La 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 la. Okay guys. So yeah, we need to ready our fireplace. Kasi magtataglamig na. Ngayon naka-sweater na nga kami, lamig na sa madaling araw. Sa gabi at saka hanggang sa paumaga, malamig na siya. Okay guys, so brunch po tayo. Meron ditong niluto si Mrs. yung chicken wings adobo. Tapos sinigang na baboy din siya kahapon. O nilaga ba ito, mami? Nilaga, tapos may rice. Tsaka clam chowder. Binili ko sa Winco kahapon. Mura lang itong clam chowder. So matagal na kami na nakatikim ng clam chowder na natakam ako. So yun guys, kain po tayo. Kain po tayo. Sarap. Sarap Mga alas 10 na ngayon, kaya maaga kaming nagising tapos may mga ginawa kami. Kaya ngayon lang kami magbe-breakfast kasama na yung lunch.